Handa na kaya ang Pilipinas sa posibleng maging konsekwensya o maging resulta ng mga pahayag ni Senator Erwin Tulfo na kung saan ay kanyang binira at binatikos at pinapalayas pa ang China dito po sa Pilipinas, yung kanilang embahada. Dito ho ay yung pinag-ugatan ho mga kababayan ay yung iringan sa pagitan ng mga opisyal ng ating gobyerno at din po sa embahada ng China dito po sa ating bansa. At yun nga ho, kahapon sa privilege speech ni Senator Erwin Tulfo diyan po sa Senado ay binira niya po ang Chinese Embassy at ang pamahalaang China. Matapos niya ipangunahan ang paninita at pangangaral sa mga Pilipino at opisyal ng gobyerno hinggil sa limitasyon ng malayang pananalita, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. At sa kanyang privilege speech, wala raw dayuhang bansa ang may karapatang magdikta kung hanggang saan maaring magsalita ang mga Pilipino dahil malinaw umano itong pinoprotektahan ng ating saligang batas. So yun ho yung mga bana to, kaya lang yung magiging epekto ho nito pwede mo namang birahin, sitahin yung bansang China, siguro pwede tayo magpadala po ng diplomatic protest, pero yung ganitong banatan, ano kaya ang posibleng mangyari ho nito? Ito, pakinggan ho muna natin itong pahayag ni Senator Erwin Tulfo, yung kanyang bira dito po sa bansang China, at mamaya didiskusyon natin yung mga posibleng epekto. Kasi alam nyo, nakakatakot to rito, kung lumayas po ang China rito, tapos maapektuhan yung mga Pilipino sa mainland China, sa Hong Kong at Macau. Ano na? Ito, panoorin muna natin, pakinggan natin itong matatalas na mga pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house
just to avoid offending a foreign power, particularly China? No, 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 Mr. President. Ayun po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang privilege speech dyan po sa Senado. At ang sabi ho niya, wala raw pong karapatan. At sabi niya, if you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the F out. Ngayon, sabi ho talagang layas kayo kung hindi nyo nagugustuhan at yung kalayaan sa pamamahayag dito po sa Pilipinas. So dagdag pa ng senador ay hindi raw boss ng Pilipinas ang China at hindi tau-tauhan ang mga Pilipino. Ayun, so ano ho to So matatalim ang mga salita ni Senator Tulfo at wala raw moral authority ang China na mangaral tungkol po sa free speech dahil anyay hindi ito ginagawa naman at diyan po sa China wala rin silang kalayaan sa pamahayag o sa pagsasalita. Pero dito ho mga kababayan, okay, so yun at talagang nagkainitan at pero sa bandang huli ay nagpasa kasi ng resolusyon diyan po sa Senado at na kung saan ay yung resolusyon ay may kinalaman dito po sa pagkondena sa naunang yung pinakahuling yung public statement mula po sa Chinese Embassy dito po sa Manila na kung saan ay binabatikos yung mga opisyal po ng ating bansa at institusyon na may kinalaman dito po sa West Philippine Sea. Okay, pero dito mga kababayan ay mamaya paparinig din ho natin. Meron ding naging pahayag, ito pong si Senator Rodante Marcoleta at kanya, pinapayapa niya ho ni Senator Marcoleta at sabi niya parang dapat maging kalmado lang tayo. Pero dito ito, para po sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak diyan po sa China, mainland China, sa Macau at Hong Kong, siyempre, ninervous ho tayo dyan at dahil sa yung posibilidad na baka naman maapektuhan at halimbawa, kung sakasakali na ibig sabihin, sige, lalayas na kami dito sa Pilipinas at pauwiin din yung ating embahador doon po sa China. Ano mangyayari? Dahil sa alam nyo itong Macau at ang Hong Kong ay nasa ilalim po yan ng China. At sila po ang may control ho dyan. Napakarami ho mga Pilipino ang nagtatrabaho dyan po sa China. Sa mainland China at lalo na ho sa sa Hong Kong at ganyan din po sa Macau. Sa China, base po sa ating nakuha na talaan, base po sa ating pagsasaliksik, ito ho mga kababayan, ay nasa yung mainland China, ay tinatayang nasa 12,000 to 15,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa mainland China. Yan kabilang na ho rin dyan yung mga professionals at domestic workers sa iba't ibang mga syudad tulad po sa Beijing, Shanghai, Guangzhou at Xiamen. Samantalang sa Hong Kong ay tinatayang nasa 200,000 na mga Pilipino ang naninirahan at yung nagtatrabaho diyan po sa Hong Kong. So gayon din sa Macau ay nasa 28,000 to 31,000 mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Macau. So susumahin natin mga kababayan, napakarami po ng mga Pilipino ang maaaring maapektuhan dahil dito sa mainit na salitaan siguro dapat kung ako naman hindi sa kumakampi ako sa China kung ano man, pero bilang isang Pilipino kasi minsan madali magsalita pero halimbawa pwede namang mag-file tayo ng diplomatic protest kung ano man ang mga sinasabi na mga opisyal ng embahada ng China dito po sa ating bansa. Kasi tapos bukod ho dyan, mga kababayan, sa mga manggagawa, yung relasyong pangkalakalan din sa pagitan ng China at ng Pilipinas. So ito
base po sa nasa leksikon natin, yung bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at China ay napakalaki. Umabot to ito sa 41 billion US dollars noong 2023. At ang China ay itinuturing na top trading partner ang Pilipinas. Tapos yung Philippine exports to China, ini-export natin noong 2024 ay naitala. Ang Pilipinas po ay nakapag-export ng 9.42 billion US dollars na halaga ng mga goods dyan po sa China. O yan. At yun ho, matindi ho ito mga kababayan, di po ba? Tapos yung sa exports naman ay kabilang ho rito ay yung electrical and electronic equipment, nasa 3.86 billion, copper and machinery, fruits, at di ba pa mga produkto. Yung Chinese imports naman dito po sa Pilipinas, noong 2024 ay yung mga imported ay 34.5 billion US dollars of goods mula po sa China. So ang laki rin ho na kinukuha natin. So kung sa madaling salita mga kababayan, malaki po ang nakataya rito. At sino ang madidehado ho rito? Siyempre ang Pilipinas, di po ba? Pwede naman, wala naman hong problema kung pumalago tayo, di ba? Nagkaroon po ng mga pahayag na, di ba, na sige, batikusin natin. Halimbawa, may mga nasabing hindi maganda, yung opisyal ng Chinese Embassy, yung embahada ng China dito po sa Pilipinas, pwede naman nating ipatawag yung ambassador, di ba? Ganyan pinapatawag, sinasama yung ambassador at ng DFA or ng Malacanang para pagpaliwanagin. So may mga ganong kaparaanan mga kababayan. Pero yung birahin mo at sabihin mong palayasin, ewan ko lang ho. Ito maganda ho yung pahayag ni Senator Rodante Marcoleta kasi may nakausap po siya mga taga-embahada na kung saan hindi po masaya ang China kasi parang ipinapakita na kontrabida ang kanilang bansa dito po sa West Philippine Sea. So, yun po. Pero, pero normal ho yan mga kababayan at kaya talagang siyempre, may tayo nag-iiringan ho Pero ang ibig ko sabihin, hindi ko ipagtatanggol yung China, pero hindi ko rin ipagtatanggol sa kasalukuyang asta ng ating gobyerno, partikular ng senador, dito ho sa isyong ito. Kasi pwede namang idaan sa ibang pamamaraan, di po ba? Yun lang naman akin dito mga kababayan. Dapat po ay ikonsidera ng ating gobyerno yung magiging epekto. Kasi kumisan pag naging padalos-dalos tayo, yung consequence, yung magiging epekto, resulta nito, baka mas dehado tayo, mga kababayan, di ba? Kita niyo naman dito sa Pilipinas, dami na ho mga sasakyan na lang ho na mga made in China. Yun na lang ho siyempre, may mga dealer ho rito. Marami rin ho mga kumukuha ang empleyado ng gobyerno. Tapos, paano kayo mga nakabili? Paano mo? Ako, yari kayo, delikado, wala kayong pyesa. So, hindi, pero sa pangkalahatan ho, mga kababayan, kasi number one trading partner nga ho ang Pilipinas ng China. Lahat po ng mga produkto natin made in China. So, talagang kung darating sa pinakadulo, palayasin yung mga Pilipino sa Hong Kong. Kasi sa China yung Hong Kong Macau. Tapos sa pinaka-mainland, China. Tapos tayo, di po ba? Pwede naman ho na, halimbawa, kundinahin natin itong sinasabi. Pero yung mga pananalita na F-out, at yung masasakit na salita, parang hindi ho nararapat, di po ba? Na lumayos kayo rito. Tapos mga F-out, yung masasakit to So, siguro pwede, sabihin natin, kinukundina natin at binabatikos yung mga pahayag ng mga opisyal ng embahada ng China dito sa Pilipinas. Wala kayong karapatan na magsalita ng ganyan. Maghahain kami ng diplomatic protest. Yung ambassador ay ipatatawag sa Malacanang o sa DFA. So, ganun lang siguro, pwede na ho yun, di po ba? Alam nyo, hindi ho tayo dapat naman maging emosyonal Kasi, kung talagang kung saan man makarating tayo ho ang lugi.
Pwede naman ho tayo makipaglaban na gamit ho tayo ng konting maging wais po tayo, di po ba? Yun lang naman ang aking pananaw. Hindi ho baka sabihin, ako maka-China pala ito si Kylie. Hindi po. Maka-Pilipino ho ako kasi ang aking binibigyan ng diin ho rito, yung yung kapakanan ng mga Pilipino sa pangkalahatan. Yung mga OFWs natin, yung mga DH, domestic helpers, pag napauwi sa Hong Kong o sa Macau, ang daming nagtatrabaho dyan sa mga hotel at sa mainland China. Pag pinauwi, anong gagawin nyo rito? Bibigyan nyo ba sila ng trabaho? Bibigyan ng ayuda ng mga 1 buwan, 2 buwan, tapos maghanap sa ibang bansa. Naku, napakahirap po mga kababayan. So, yung magiging resulta ng kanyang mga masusakit na pananalita na pwede naman pong maiwasan. Yun lang aking punto, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel? Kayo ho ba ay pabor o sinasang-ayunan nyo yung masusakit na salita na binitawan ni Senator Erwin Tulfo at ng iba pa, maging sila Senator Ontiveros, na okay ho yung kondinahin. Ako, tama na ho yung okay sa akin yung resolusyon po ng Senado na kung saan ay pinirmahan ng mayorya ng mga senador na kumukondina sa naging aksyon at pahayag ng mga opisyal ng embassy ng China dito sa atin. Okay po ito. Pero yung magsalita ka pa ng masasakit, yun ho, ako naman, natakot ako, nangamba ako sa mga posibleng maging resulta nito na baka, sige, palayasin natin dyan yung, alam mo, nagdesisyon po yung gobyerno ng China, sige, palayasin natin, pauwi natin yung mga opisyal natin dyan at tanggalin natin yung embassy sa Pilipinas. Tapos yung embassy naman ng Pilipinas sa China, tanggalin din. Pati yung mga konsulado sa Macau at sa Hong Kong, tanggalin din. Pati lahat ng mga Pilipino, tanggalin ho lahat dyan, pauwin. So ano mangyayari sa atin? Putulin lahat ng mga negosyo natin sa Pilipinas, putulin. Yung mga pag-i-import nila at pag-i-export, tanggalin lahat yan. Ano nangyari sa atin? So sino ang dihado? Mga kababayan. So yari tayo. Yun lang naman sinasabi ko. Yung pwede nating sabi natin, pumalag ho tayo sa China pero meron hong mga ibang pamamaraan. Kayo ho, magbigay na po kayo ng comment dito po sa atin channel at ano masasabi nyo rito sa naging pahayag at masasakit na salita ni Senator Erwin Tulfo at ganyan din po itong si Senator Ontiveros na kung saan okay po kundinahin pero yung magdagdag ka pa ng mga salita. Sige, mag-comment na po kayo at para maibigay nyo rin po ang inyong sentimiento. Ako naman, ang aking pananaw rito, nangangabalang ako sa posibleng epekto nito sa ating negosyo, yung kalakalan, yung mga Pilipino sa China, mainland China, sa Macau, at sa Hong Kong, yung mga nagtatrabaho. At siyempre, mga pamilya ho rito na, marami ho ang siyempre umaasa sa kanilang mga paghahanap buhay diyan po sa nasabing mga bansa na yan. Okay, sige, mag-comment na po kayo at sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at i-follow nyo rin po aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.